nanay, si Zimmerman. Zimmerman. Yan. Yeah. Pulong, si San Dante pala, kasama din nila. Senator Dante, si Senator Robin Padilla, ay nandoon din. Hindi lang nila ata nakasama ng personal ang dating Pangulong Duterte. Yes. Parang hindi sila pinayagan, no? Hindi sila pinayagan. Si BP Inday lang ata pinapasok. Yes. Tama ba? Well, wala tayong Parang impormasyon doon. gano'n, ano ha? Pero basically, papayagan yun dahil anak naman. Ayun. Kung ay ata immediate family ang pinayagan. Yes. Pero yung gaya ng ibang mga kaibigan ay makang hindi ata napatuloy. Yeah. Saan ba nangyari yung press con? Kasi nakita ko parang mayroon tanong kay BP Inday Sara na napatawa siya eh. Nakita mo ba yun? Ano ba yung itinanong sa kanya ron? Parang sabi, ayan lang sagot ko. Parang gano'n. Pero sa tinanong eh. Ano ba yung tinanong? Alam mo naman ni... Tama, 41, sabi, 47 years, sabi ko sa iyo. May 31, 1978. Halos magkasintanda pala kami ni BP Inday. Mas matanda sa akin ng mga 7 years old. Ha? 7 years old. Tanda sa ini. Mas matanda sa akin si BP Inday. Ate pala ito. Ate pala ang tawag ko dapat sa kanya. Ate BP Inday Sara Duterte. Ayan. Hindi fake news yan, ha? Hindi, totoo yan. Alam mo naman tayo dito sa ating palatuntunan. Doon dito na nagkantahan na lang. Aba, isa sa pinakamasaya para si Attorney Harry Roque. Yes. Palakpak ng palakpak, eh. Ano yung kanta niya? Be, buti nga. Be, buti nga. Ay, nako. Happy birthday! Kasama rin pala si Superate. Ayan, si Senadora Amy, andun din. Senadora Amy Marcos. Doon sila nag-celebrate sa Daheg. Yan. Sino yung kasamang isa lalaki? Sa pagitan Kapatid yan. Kapatid ni Kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kapatid ni Pangulong Digong. Yes. Ayun, Ba, masayang-masaya siya, no? Talaga naman. Nako, sir, ingat ka, Attorney Harry Roque, gagamitan ka ng nung 3-minute response ng ating bagong PNP chief. 3-minute response monitoring. Sabi siguro. Pero hindi, sa kanya 16 days daw. 16 days. 16 days. Habang ikaw nandyan pa, masaya-saya. Pwede ba siyang pilitin? Halimbawa, gayon yan, may kaso, kung nasa the Netherlands siya, pwede ba siyang pilitin na kung pauwiin? i-approve yung kanyang asylum, well, of course, di siya pwedeng pilitin. Ayun, pero gawin mo kasi wala pa eh. Kahit makancel yung kanyang passport, okay. Basta't ma-approve yung kanyang asylum. But sad to say, wala pa nga hanggang ngayon. So, maaaring i-consider ng Netherlands na i-honor kung ano man yung magiging request ng Interpol. Ayun, Yung heartbeat monitor. Hindi ba sila nagtatago eh? Di ba? Ginamit lang ata yan kung nagtatago ka doon sa ilalim ng lupa. Yung heartbeat monitor. Ayun, Yun pala. Anyway, abangan natin yan, sapagkat day 1 na ngayon ng ating bagong PNP chief at ang isa sa mga assignment niya, Kuya Benny, ay dalhin, isuko, hulihin itong si Attorney Harry Roque. Yan. Ang tanong, paano niya gagawin? Diba? Sa lahat, sa lalong madaling panahon, siyempre, kailangan gawin niya yung dapat niya gawin dahil siya ang bagong chief PNP. Kung inuutusan na agad siya, kung inuutusan siya. Diba? But again, of course, yung international community, kapag hindi nag-cooperate, gaya niyan, makikita naman natin, nung umpisa yung East Timor, diba? Hindi naman nag-cooperate yung East Timor. Yung kay Tebes, nung umpisa. No? But lately, nag-cooperate, ang bilis. Ang bilis na proseso. Ang humuli pa, mga immigration officer ng sila pa Timor-Leste. mismo humuli. Yes, at sila din ata ang nagpauwi, sinundo na lang ng mga pisalis natin doon. Kaya doon makikita kung talagang gugustuhin ng bansang pinagtataguan ng kung saan siya nakastay na lang. Kung saan siya naghihimpil. Hinahabol ng ibang gobyerno, abay, yun ang magiging desisyon. Ayun, So yun po. Ngayon, kung meron tayong coordination sa bansang Netherlands, at kung mapagbibigyan, iuwi
si Secretary Harry Roque sa Pilipinas habang wala pang asylum. Wala pang approval Yes. ng kanyang asylum request. Yes. Oho. Kasi nga, meron ng arrest warrant na inilabas ang Angeles RTC. Ayun. Oho. Anyway, ba't nga ba napatawa si BP Inday Sara? Anong video yun? Ayan. Meron ba tayo niyan? Meron ba tayong video yan? Ayun, kita sabi ko sa'yo, meron eh. Bakit ba napatawa si BP Inday Sara? Panoorin natin ito. Kuya Benny, pakinggan mo mabuti. Simple, maikli lang ito eh. Sige nga. What's your reaction to Torres' appointment as PNP? I'm sorry. That's my reaction. Sir, next question. Opo. Natawa. Isa pa? Gusto mo? Parang bitin ka. Ha? Well, sa akin, i-interpret ko ha. Oo. Interpret ko Kasi yung ang tanong, tawang yan. what is your reaction on ano? On the appointment of General General Torres, Torres, CPNP. Yes, oo. Yes. O, interpret natin. Ikaw Pero anong ang impression mo? interpretation dyan is, of course, rather than magsabi ng anything negative, no? Well, in fact, yun ang magiging negatibo lang naman talaga yung magiging sagot ni BP Sara. Dahil, first of all, humuli sa kanilang kaibigan, kay Kibuloy. Then, after that, humuli sa kanyang ama at pinadala sa The Hague. So, expected natin negative ang magiging sagot niya, no? But again, since hindi naging negative yung sagot, yung tawa niyang yon, hoping that meron yung kalakip na pag-asa. Ayun. Pag-asa na magbigay ng pag-asa kay General Torre na patunayan mo sarili mo ngayon. Ayun. Ngayong chief PNP ka na. Ikaw na, you're the man. You're the Parang man. ganun. Wala tayo. Hindi niya naman pwede sabihin, hindi, mali yan. So, huwag niyong bigyan ng masamang interpretasyon yung pagtawa kung Yes, natawa man siya. yun yung interpretasyon ko. Pwede rin natin ilagay sa negative perspective yung kanyang pagtawang ganon. But again, alam mo naman tayong Pilipino, very positive lagi dapat tayo. Ako mas katanggap-tanggap yung naunang sabi mo. Ay mukhang natawa lang siya kaysa magsalita siya ng hindi tama o ano pa man. Baka mamaya ay maibulalas na naman niyang negatibong bagay. Yes. Mabuti na yon. Oo, At yung least tawa niyang yun, yun ay isang paghamon or Oo. isang challenge para kay Chief PNP na patunayan din ang sarili niya. Ngayong siya na ang pinaka-ama Yan. ng ating pambansang kapulisan. At yaman din lamang na pag-usapan natin ang PNP chief at ngayon ay balita din naman at ito ang mga maiinit na issue ngayon. Meron siyang dalawang naging pahayag, Kuya Benny, kahapon nung siya'y humarap sa mga mamamahayag na dapat ay bantayan ng ating mga kababayan. Ang unang-una, Kuya Benny, at mga kababayan, dito sa una kasi nakilala yung pagpapatupad ng 3-minute response ay dito sa Quezon City Police District noong siya ay naging director ng QCPD, Kuya Benny, at mga kababayan. At talaga namang pinatunayan nila na kapag kami ginangyaring krimen, within 3 minutes, o sa pinakamabilis na paraan, dapat dumating ang pinakamalapit na mobile patrol ng pulis. Di ba? Yan. Ayan. At ito daw ngayon ay isasagawa nila sapagkat siya na ang hepe ng pambansang pulisya, gagawin nila ngayon ito nationwide. Yun. Sa buong bansa. Sa buong bansa. Pero meron naman siyang yung Pasubali. exemption. May pasubali. May Oo. pasubali siya. Pagkarating doon sa mga rural areas, yung mga sa probinsya, sa kanayunan. Na malalayo ang pulis. Yan. Medyo may konting adjustment doon. Yan. Oo. Pero ito, sa city proper siguro itong mga to. Sa mga syudad. Kasi dito sa atin, meron kang PCP, Police Community Precinct. Yes, oo. Meron kang mga vantage point na mga pulis, di ba? Yes. Bawat kanto may mobile unit na Alam mo pulis. naman sa probinsya, ang barangay 3 kilometro, 4 kilometro ang layo sa bawat isang barangay. Minsan pa, maabot ng 10 kilometro Yan. ang layo sa isang barangay. So, imposible yung 3 minutes. Yan, no? So, with that, meron naman siyang pasubali at sinabing ito'y magkakaroon ng ibang konsiderasyon naman. Di ba? Sa kanya pong talumpati na ginanap sa turnover ceremony sa Campo Crame, nito pong Lunes kahapon, sinabi ng bagong PNP Chief General Nick Torre na hindi makikitang natutulog sa pansitan. Yan, mga pulis Ang mga pulis sa kanyang termino,
Nagpahayag din po ng kahandaan si General Torre ipatutupad sa mga pangunahing syudad ang 3-minute police emergency response time sa mga pangunahing syudad sa bansa base po sa kanyang karanasan noong siya hepe ng Quezon City Police District. Ang prinsipyo, increased police visibility. Ayaw niyang nasa tanggapan lang. Oo. Gusto niya nasa lansangan ang mga kapulisan at makikita. Ang tanggapan ba tinutukoy niyo? Opisina? Oh, hindi yung tanggapan ng Akala ko yung receiving station. Hindi pala opisina. opisina pala. Tanggapan sa Tagalog Oo. Tagalog ng opisina ay tanggapan. Ayun! Oo. Ay, at least nililiwanag mo. Bawal silang tumanggap. Mabuti niliwanag mo. Baka magkamali tayo ng interpretasyon. Ang kapulisan ay hindi korap at bawal tumanggap. Yes. Yan. Oo. Kaya wala na. Halos siguro ang nasa tanggapan lang, investigador. O kaya yung mga desk officer. Yes, yun lang ang kung sino lang yung talagang nasa opisina Oo. o yung nasa tanggapan, Yan. yun lang dapat. Yan. Oo. Oho. Pero lahat kung hanggang maaari naka-foot patrol pa. Yan. Oho. Yan. Di ba meron tayong foot patrol, may bike patrol tayo, motorcycle unit, kung ano-ano pa man. May mobile unit tayo. Yan. Oho. Ano sabi ni General Torre? Pakinggan po natin. Ito po ang kanyang pahayag. Mga kababayan, pakinggan po ninyo. Sa atin dito, ang mantra na gusto kong gawin dito, na aside from the police na visible sa kalsada, I would like to emphasize na gusto ko ang police na sa telepono ng mga tao. No? Parang, wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto kong memorize ng mga bata natin yan. So, pag may nangyari insidente, huwag ka na maghanap muna ng pulis kung wala kang nakitang pulis sa immediate vicinity. Tingin sa telepono, dial 911, kung saan ka man nakatayo, dapat may pulis na darating dyan sa inyo sa loob ng 3 minuto. Promise, August 8 sa ating Police Service Anniversary, idedemo ko sa inyo kung paano gawin yan sa buong Metro Manila. Ayun, ba? Napaka-idealistic ko yan. Bigat Na-idealist. Promise. Oho, Yun oho. naman bigat. Promise. Oho. No? But again, with that statement of our Chief PNP, seems like he really wants to prove something. Yan ang sinasabi Meron natin. siyang gustong patunayan. Oho. Yan sa mga nagbabash sa kanya. Oho. No? Alam mo, hindi, kahit naman di natin nakikitang derecho o naririnig Oo. sa kanyang derecho na naapektuhan siya ng mga bashing na yan. Oho. Kita naman natin na, siyempre, sino ba naman di Ay, maapektuhan bilang yan? tao naman, totoo yan. But Ano? with that, makikita natin na very positive ang naging effect nito sa ating bagong Chief PNP, Oho. kung saan lalong nagiging matapang, mabilis. Di ba? Yun yung gusto niya. But again, yung sistema ng 911, di ba? Alam naman natin na buong bansa, iba-iba. Merong 116, Yan. merong ano. So, Oho. dapat siguro i-consolidate muna Yan natin muna yan. resolbahin. Yan. Pag na-resolve tama. yan, siguro kaya niya sinabing August. Oo. Kaya niya sinabing August. Dahil meron pang ample time, July hanggang August, para maayos niya lahat itong problemang ito. Kasi itong June pa lang tayo ngayon. Kasi itong 911, under DILG ito. Magkaroon Yes. tayo ng isang malaking command Command center. Command center. Ang Yan. tawag sa kanila niyan dati is yung Tactical Operation Center, yung TOC. Sa Kung part ng tawagin PNP. ng PNP, oo. Oho. Yan yung may radyo, Yes. lahat ng communication nandoon May mismo telepono. sa TOC. Oo. Alam mo, tumawag ka, nasa Quezon City ka, meron pong hostage drama dito. Oo. So ngayon yung Automatic, operator, yung TOC, kung tawagin Yan, TOC, yung TOC na yun, yung TOC ang magbibigay, kailangan nyo bumbero, Yan. kailangan nyo ambulansya, kailangan nyo pulis, yung TOC na yun. sa Amerika kasi pag nanonood natin, pati yung bata nabulunan, tinatawag sa 911, Yes. magaling yung sumasagot. Di ba, train? Ano po nangyari? Ano nangyari sa nanay mo? Hindi po siya makahinga, hawak yung kanyang dibdib. Gantihin mo nga, subukan mo. Ano ba siya? Kumakain po siya, ganito nung bigla po, nabulunan yan, ganito gawin mo, etc. etc. Train din yung sumasagot. Kung kailangan mo naman ng pulis, o ano pong pinakamalapit mo lugar, ako po nasa ganito. Yung operator ngayon, tatawag, direkta.
doon sa pinakamalapit na himpilo ng pulisya at siya meron dito yan. Nandito si Jen Subarjaga, nasa kabilang linya. Di ba? Meron daw police emergency, may pakalat-kalat doon na sa kanilang lugar. Dapat ganun ang magiging sistema. Yes. Di ba? Yan sinasabi natin na talagang kailangan natin ng trainings. Ayan. Oo, So, hindi ito police lang magtitrain, Kuya Hindi Benny, ha? lang. Lahat. Pati yung tatanggap ng tawag, yes. Oo. Pati operator ng telepono. Dahil kapag tumawag ka, automatic, tensyonado ka. Totoo, oo. Lalo na kapag ang kailangan mo, i-responde ng pulis. Oo. Hindi mo na alam yung Tataranta sasabihin ka, mo. oo. Dapat marunong din yung Gatal-gatal, sasagot. kailangan psychologically prepared Oo. yung sasagot. At uunawain niya. Kalmado. Hindi Yan. yung, makikipagtalo ka pa. Magagalit pa, oh. Tinatanong nga pangalan mo, hindi mo bigay. At saka pagka tumawag ka, biglang mo ibinaba. Sa loob ng ilang segundo, magtatawag yung bakit ka bakit kayo nag-miss call? Ano ang, ngayon Yes. ba, may kakayahan na ba tayo ng ganyan? Oo. Diba? At kapag gano'n na nangyari, dapat na-trace na nila saan naman yung area ng Yun, tumawag. yan, At immediately, maitawag din sa mobile patrol doon, Kaya maikutan. Yun, Di ba? O yung cellphone number niyo po, di ba? Cellphone number mo, Kuya Benny, ay nag-miss call dito sa ganito O baka nasa emergency. Sila ngayon ang tatawag doon sa Yes. sa Ito yung cellphone mga number bagay mo. na napapanood lang natin sa TV, Oho. pero sa tunay na buhay, talaga nga namang mahalaga. At pangarap nating mangyari din sa Pilipinas, Kuya Benny, Yes. Pangarap natin yan. Oo, maiinggit tayo sa ibang bansa. Ba't nagagawa nila yun, no? Yan na siguro yung ginagawa ng ating bagong chief PNP. Ayan. Pero, again, ang PNP po isa lamang sa mga bureau ng DILG. So, dapat dito, ang buong DILG ang gagawa under nila local government units. Yes. Mula governor, municipal mayor, city mayors. Including the barangays. Yun, pati barangay. Lahat yan under ng DILG. Yes. O, di ba? So, dapat ang mangunguna dito, Secretary John Vic Remulla. Yes. Pero Implementer lang itong... ang mahirap dyan, Oo. it can only be successful kung ang approach na gagamitin dyan, talagang whole of government approach. Yan, Gaya oo. nung Department of Health also. Yan, opo. Okay, para pag ambulansya naman ang kinailangan, dahil alam naman natin, kapag nag-responde yung police, minsan po, wag naman po sana mangyari, Oo. hindi maiwasan nagkakaroon ng sakitan. Yan, oo. At nagkakaroon ng mga may injured dyan, Oo. kailangan din ng mabilis na responde ng mga ambulansya. Totoo. Ah, Sa ibang bansa, Kuya Benny, bukod sa pulis, kasama lagi bumbero, no? Yes. Kasi yung bumbero, train sa rescue, sa first aid. Kaya lagi partner, pag dumating yung mobile, lagi kasunod yung bumbero Kasi kung pulis, law enforcement. Pero kung mga rescue, kailangan gawin, mayroon agad na bumbero na a-assiste. Dapat Diba? gano'n naman talaga. Ayun. Dapat meron tayong tinatawag na yung na-preempt mo na. Oho. Nauuna ka na. Oho. Hindi yung, kailangan pala bumbero, Tsaka tawag ka ka na patatawag. naman uli. Ayun. Kung 3 minutes plus 3 minutes, 6 Nako. minutes. Oho. Maraming maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Yan. Nako, anyway, sa isang araw isa-isahin pa natin yung punto na yan. Ha? Oo, Kasi isa-isahin natin marami yung punto pang na yan. Yes, marami pag-uusapan ukol sa basically, bagay yan. sa atin dito sa SGM, Oo. 1 point para Yan. kay Chief PNP Nick Torre. Kung may sasakatuparan nito, Oh, yeah. wish natin yan. Yes. Oho. Pero yung ano pa lang niya, showing niya pa lang 1 point to, 1 point. Ayan, 1 pogi point. Yan ang hinihintay natin sa ating Chief PNP. Yes, Ano? pero si Marbil di naman ganyan nung nag-umpisa umupo. Medyo si General Marbil, malamya kasi magsalita. Malamya, Iba, oo. kanya Hindi, minsan magsalita, disgrasya pa. Medyo, hindi sanay. Pero Aha. si General Nick Torre, Aha. abay, darling of the press to eh. Yun na nga. Magaling ano din. to eh. Tingnan Tsaka, natin. ano to, kaibigan ng lahat. Yan. Yan. Maliban kay... Maliban kay Pastor Kibuloy, tsaka kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron pa siyang isang naging pahayag na bukod doon sa response, Ano yan, pogi point din ba yan? ito pakinggan natin. Ah, ano, ha? sige. May kinalaman man ito sa kampanya laban sa illegal na droga. Natanong din siya Yan sa ang kanya. kailangan natin marinig talaga. Oho. Dahil kung matatanda natin, Oho. noon, yan yung kinapitalize
Yan. yung illegal na droga. Ngayon nga, Oo. tignan natin paano ginamit. Kasi naalala ko na, itanong din ito kay si General Marbil, yung tungkol sa adik. Oo. Na ang sagot ata ni General Marbil, hindi ko malaman kung totoo. Totoo ba yun? Hindi totoo. Baka naman pang fake news, hindi kaya? Totoo yun? Yung sinabi niya, siyempre, kailangan unawain din natin dahil bakit yung iba nagpupuya? gusto lang na hindi matulog at magtrabaho. Ganon? Kaya daw may mga adik dahil sa gusto magpuyat lang? Oo. Oo. Hindi, minsan kasi, alam mo, pagka hindi ka talaga sanay sumagot, Oo. pasagot mo na lang. Anyway, ano po ang magiging mantra naman kung ang pag-uusapan ay kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng bagong PNP chief? Pakinggan nga po natin. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Anong... Paramihan ng huli. Ngayon, Kuya Benny. So, ibig sabihin, patunayan nyo yung galing nyong manghuli ng mga drug pushers, mga drug users, di ba? Di ba, ang problema natin dyan, di ba, dyan din nabatikos ang dating administrasyon na para bagang nagpaparamihan daw ng huli? Hindi ganoon eh. Ang kanya is paramihan ng huli in a sense na kasi hindi naman natin mayaalis na sumambulat nga noon sa ating mga muka yung lumalabas na nagbibigay pa ng proteksyon sa mga drug peddlers na yan, mismong kapulisan. At mga generals pa ng Mga PNP. generals pa ng PNP, di ba? So, nung sumambulat sa atin yan, bumaba ang moral ng kapulisan. At saka ngayon, itinataas niya eh. At saka nung time atang yon, ang figures na ginamit natin mula sa Dangerous Drugs Board, na ang addict sa Pilipinas ay 4 to 5 million nationwide. Na parang sabi ni Pangulong Digong noon, nakakatakot, kailangan talaga dito. Massive ang campaign. Massive ang campaign. Kaya, Nagkaroon ng Oplan Tokhang. Talagang paramihan ng huli nung time na yun. Libo-libo talaga. yes. Ang sumuko pa nga yung iba, di ba? Napuno nga yung mga rehab centers natin. Naghanap pa tayo kung saan i-rehab eh. Yeah, nagtayo pa nga ng mga bagong rehab centers, di ba? Sa Ayun. Nueva Ecija, nagtayo pa. Di ba? But again, ito, seems like inayawan ng ilang mga sektor itong salitang tong paramihan. Nako. No, but basically, kung ako mag-i-interpret naman sa nakita ko, Sige. well, wala namang mali siya yung sinabi niyang paramihan, kundi Ganon. pagalingan, di ba? In a sense, yun yung sinasabi niya, pagalingan. Paramihan ng huli nang walang pinapatay. Ganon. Paramihan ng huli na... Pero, meron siya tinatawag na internal disciplinary Na kung malabag yung action. ginawa mo Kapag paghuli. nilabag mo yung ginawang panghuli, abay, meron ka ring katatapatan. Di ba? Sabi niya, yeah. Kuya Ben, sabi niya, paramihan? Sige, paramihan. Kung noon, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Yan. Tandaan natin, yung mga taong inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Oo, nandyan ang human rights, andyan ang media, andyan ang mga abogado. Pag may nagreklamo, yan. Dito ka nababalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Ayun. So dapat ang pulis, magparamihan man tayo, pero may bakod ka ng mga lahat ng umiiral na Kaya batas. sa tingin ko rito, doon naman sa mga sumagot at doon sa mga bumatikos sa naging statement niyang to, malamang hindi na pakinggan tong buong statement niya. Ganon. Siguro tinanong lang, sir, sinabi paramihan. Paramihan doon ang huli sa droga. Paramihan ng huli. React naman kagad tong si... Ito na. Ito na. May nag-react na. Sino? Ito na. Sino Sabi ko yan? sa iyo may nag-react agad. Hindi po ang saganang mamamayan Tayo na, alam mo naman tayo, tagapaglatag lang tayo ng balita Nababahala naman, Kuya Benny at mga kababayan, ang Komisyon ng Karapatang Pantao saan sila nabahala? sa anunsyo ni General Torre na gagamiting sukatan ng nagawa ng pulisya bilang mga naaresto kaugnay sa illegal na droga.
Ayon po kay CHR Commissioner Beda Epres, masyadong bukas sa pag-aabuso. Bukas daw po sa pag-aabuso ang direktiba ni Torre at hindi tamang gawing sukatan ang paramihan ng huli. Yun na. Yan ang sinasabi natin. Anila, ang dapat maging sukatan ay kung tama ba proseso ng panguhuli. Hinikayat po nila si General Torre na maglabas. Maglabas daw po kayo ng matibay at malinaw na direktiba para sa mga pulis. Baka mamaya daw maging dating nito, manghuli kaliwat kanan. Di ba? Baka mamaya hindi naman drug addict nahuli at pagkatapos ay mapararatangan kasi nga ang announcement ay paramihan ng huli. Paramihan, yes. Di ba? Oh. Well, may point din to. May point din. Tama rin naman. But again, malinaw na sinabi, yung ambit of the law. May pananagutan ka sa batas kung nanghuli ka na nangahuli ng... Malinaw naman ang sinasabi rito na hindi dapat yung salita lang na paramihan ang ating basyan eh. Dapat yung buong konteksto nung sinabi. Nako, Di ba? isa lamang yung human rights, ha? Alam mo ba, may mga militanteng grupo na ngayon. Meron pa. Meron ng mga... Sino na naman yan? Wala lang dito sa... pero meron ng mga balita kanina, habang ako nasa biyahe dito, naglabas na ng kanyang statement. Talagang... Ay, nako. Well, Diba? baka sausaw lang. Well, yun ang ating... hindi mo naman... Kasi, Kuya Benny, aminin naman natin, hindi mo rin maalis sa kanilang isipan kasi natakot nga sila doon sa terminong paramihan eh. Hindi, parang... Alam mo, bigyan natin ng ibang ibang style. Pakahulugan. Ibang style. Patayin. Nako, diba? disgrasya. Patayin. Patayin sa ligaya. Oo nga, no? Patayin sa pagmamahal. O, di ba? Well, anong titignan mo yung salitang patayin? Hindi ganun eh. Kailangan yung buong konteksto ng storya. Titignan mo yung buong sinabi. Yan. Di ba? Bago ka maghusga. Sabi nga ni Pangulong Digong, pag lumaban, patayin mo. Ay, pag lumaban. Pag lumaban. Narinig, patayin mo. Yung kagad ang, siyempre. Naku po. Kahit sino yun ang talagang kakalembang sa iyong tenga, kasama na ang iyong kalamnan. Lalo ngayon, di ba, mga pulis natin ngayon, kakabakaba na dahil sa implementasyon ng droga. Yes. Di ba? Baka dumating ang pagkakataon, sila naman ay patawag sa Kongreso eh. Oo. Di ba? Kahirap kayo may patawag ka sa Kongreso. At siyempre, pag medyo nagkamali ka pa ng sagot, contempt. Masisigawan ka pa. Masisigawan ka pa, maduduro ka pa. Walang mali tsaka tama sagot din minsan. Depende sa gusto ng nagtatanong, eh, no? Ay, nako. Mayroon hong mga nababahala eh. Pero pwede bang ipasa natin sa taong bayan ito, Kuya Benny? Pwede naman. At ang makita naman natin kung ano yung kanilang maging saloobin tungkol dito sa naging statement na ito. No? But basically kung ako personal mo talagang tatanungin, sa buong konteksto, abay, pogi point yan. Ayan. Pero pinakamabuti, baka sabi, Benny, Jen, nagkariringgan ako. Parang na-miss ko yung ilang mga words eh. Pwede ba ulitin natin? Ulitin natin. Ulitin nga natin para mga kababayan ha. Ito kasi magiging laman ng ating Vox Populi. Kayo nga po, anong assessment nyo dito? At paano nyo po titignan at babasahin ang statement na ito ni General Torre kung ang pagbabasahan natin ay kampanya laban sa illegal na droga? Sige nga po. Ulitin natin. Ulitin natin para nang sa ganun ay maging malinaw sa ating mga kababayan. Ha? Yan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Ayun. Pero di ba may pa rin yung tanong? Kasi bakit niya sinagot na paramihan, ano? Parang doon ako nag-ano eh. Ano ba, bakit ba niya nasabing paramihan? Paramihan, yung tungkol sa droga. Paano niya nasabi yun? Sino ba nagtanong sa kanya? Ano ba yung question at bakit niya nasabing paramihan? Ano ha? Pakitingnan nga mabuti. Direct. Kasi para may tama lang yung ating konteksto. Kasi parang may dahilan para sumagot ka ng maramihan o paramihan.
Di ba? Oh, baka siguro na itanong na, Oho. ano naman ho ang magiging solusyon nyo dahil dumarami Oho. ang gumagamit ng illegal na droga sa bansa. Oho. 'Di ba? Dahil yun yung pinupukol ngayon sa ating Yun na nga. pamahalaan eh. Oo, kaya sumagot siya siguro. Kaya siguro, paramihan ng uli. O kaya, parang- baka sakaling ganun ha. Ayun na nga. Tignan natin yan. 'Di ba? Para clear lang sa ating mga kababayan, ano? Baka mamaya sabihin nila, hindi, mali yung konteksto ng saganang mamamaya. Nasisip pa tayo. Ay, kaya tuloy nag-react ngayon tuloy yung Commission on Human Rights. Ang ilang mga militanteng grupo na aktibong-aktibo dito. Di ba? Eh baka kasi mamaya, makalipas ng ilang taon, ang iniimbestigahan naman ng ICC, Sinabi kasi ng Commission on Human Rights Oho. na ang dapat na pagbasihan ay yung paraan ng paghuli at yan. yung accomplishment, no? Oho. Malinaw na masabi Oho. na yung ambit of the law. Ayun. Di ba? Kung magpaparamihan tayo ng huli, dapat Within the bounds of the law. yan. Oho. Nasa batas. Oho. Di ba? Hindi yung, ikaw, mukha kang adik ka, lubog yung eyebag mo. Sige, ito 1 gramo, lagay ko sa bulsa mo. Suspicious looking Di ba? ka. Oh. Ito 1 gramo, lagay ko sa bulsa mo. Halika, huli ka. Oho. Di ba? Ayan. Pero nakakabahala nga ba yan? Ang tanong natin ngayon, simple lang eh. Pamaya, itanong nyo nga doon sa, siguro kay Mar, ipakitanong nyo kay Mar, bakit naging gano'n ang sagot ni General Torre? Torre. No? Bakit Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.